As early as the roll call, alam na namin na walang motion or walang numero to unseat the leadership eh. Handang magbitiw si Senate President Vicente Sotto III sa posisyon kung may maihalal na bagong tagapangulo ng Senado anumang oras. Ito ang proseso na binigyan diin ni Sotto matapos ang tangkang pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Aniya, sa kasalukuyang bilang ng Senate Minority Bloc na siyam kung saan absent pa ang isa, kailangan ng 5 mula sa mayorya para matuloy ang kudeta. Ngunit hindi ang alok na term sharing kay Senador Legarda ang dahilan kung bakit anya napigilan ang pagpapatalsik sa kanya sa pwesto. Problema kasi na gusto nila is hindi lang naman yung Senate President eh. Gusto nila yung mga committees eh. Diba? Yan ang main eh. Kasi siguro nati-trigger yun. Baka may itatanong kayo. Sigurado itatanong nyo to. Siguro, ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations. Isa yun. And then, kasi, hindi ba, nagkakaroon ng mainit na balitaktakan sa floor tungkol sa China eh. At saka sa mga opisyalis natin na nakikipagpalitan ng garbs sa China eh. Ayon pa kay SP Sotto, isa pang nakikita nilang dahilan ng tangkang kudita ay ang kumalat na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee. Partikular ito sa isinasagawang investigasyon at pagdinig ng komite sa maanumalyang flood control projects. Siguro isa yun sa mga dahilan din kasi biglang na-agitate yung mga nababanggit doon. Yung nababanggit doon at saka yung laman noon, hindi pa totoo yun. Hindi pa accurate yun. As a matter of fact, ang committee report, ang draft na yun, ay ipapakita muna sa mga member. Kaya nga mismo mismo sinasabi nga nila, napapirma ako, akala ko yun eh. Kaya winithdraw eh. Nilinaw rin ng senador na nangangailangan ng lagda ng mayorya ng mga miyembro ng anumang komite para makarating sa plenaryo ang committee report. Sinagot naman ni Senador Amy Marcos ang pahayag na ito ni Senate President Sotto. Ayon sa senadora, walang kinalaman ang Foreign Relations Committee sa anumang sa tingin ni Sotto ay nangyayari sa Senado. Hindi nga rin anya na-refer sa naturang komite ang resolusyon na nagtatanggol kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Samantala, inihag din ni Senador Sotto na maaaring mawala ang dividing line at magsama-sama ang majority at minority para sa isang advokasya. Maaari ring bigyan ng Senate Committee ang sinumang may gusto nito o kung may ayaw na komite ang mayorya. Alinsunod ito sa kanilang rules kung saan majority members ang mangungunang mamili ng komite na gusto nilang pamunuan. Kasabay nito, inilahad rin ni Senador Tito na may ibang miyembro ng minority ang nakikipag-usap sa kanila kaugnay ng paglipat sa mayorya. May nakikipag-usap. Ganun na lang siguro. Hindi ko masasagot ng yes yan kasi for all you know, nakikipag-usap lang. Sa kasalukuyan ay wala pang nakikita si Senate President Tito Sotto na pagbabago sa mga komite ng Senado. Maliban na lang anya sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na gustong bitawan ang kasalukuyang chairperson nito na si Senador Francis Pangilinan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming inahalagahan.